Sound production, take one. Hello everyone! So today's vlog ay gagawa tayo ng tain cake. So unang ilagay natin ay yung 1 yogurt. Yan, ilagay na natin yung isang yogurt. And then itlog, 2 itlog yan. Tapos cooking oil, 1/4 glass of cooking oil. Tapos, yung ating yes, 1/4 tablespoon of yes, kunting asin, yan. Tapos, i-whisk lang natin hanggang sa matunaw, ma-mix ng maayos yung ating mixture. And then, mix. Ayan. Parang si Kuya Ice Mix. Check nyo lang ng maayos, guys. Pasensya na kung hindi makita yung aking mini mix. Kasi nga, malalim kasi yung nilagyan ko eh. Yung mixing bowl ko. So, yung last na nilagay ko ay, sugar. Isang kutsarang sugar. So, ngayon naman ay i-mix natin yung ating dry ingredients. Yung ating flour, 2 cups of flour, at asin. Ayan, nilagyan ko siya ng asin. Tapos, 1/2 tablespoon of baking powder. So, paghaluin lang natin dyan, ihalo natin dyan sa ating flour. Then, saka natin, i-mix lang natin siya para maayos at hindi siya, maganda kasi yung naandyan na mix mo ng maayos kasi para ma-mix natin dun sa ating unang mixture ay, sa ating liquid mixture ay maganda kalalabasan. So, ayan. Nilagay ko na siya para ayun, nagtapon-tapon pa at nagmamadali ako dahil dito ay hapon na. So, kailangan matapos siya ng 1 oras lang dahil may bisita darating. So, bigla ang gawa. Kaya nakamute ako dyan. So, diba? So, dito naman sa ating Pyrex ay yung pinakamaliit na Pyrex yan. So, nilagyan ko muna siya ng oil. Depende sa inyo kung gusto nyo pong butter, pwede pong lagyan siya ng butter. O sa akin, cooking oil lang nilagay ko. Then, binaduran ko siya ng flour para hindi naman didikit yung ating cake. So, ganun na siya kasimple, guys. Pwede na rin pang merienda yan. Pwede na itong pang merienda. Halimbawa, sa ating mga anak na maliliit. May mga anak kayong maliliit na galing sa school. Pagdating sa hapon, pwede nyo pong pang merienda to. So, ilalagay na natin dito sa Pyrex. And aayusin lang natin siya para maganda ang kalalabasan. Ayan, i-flat lang natin. So, hindi po siya manipis lang siya kasi tutubo pa yan eh. So, para hindi siya masyadong makapal kapag ka naluto. So, ayan. So, pagkatapos niya, kapag ka naayos naman na siya. Pag na-flat na natin lahat, pantay na yung niya, ilalagay na natin yung ating tain. So, ayan po yung, ang tawag dyan sa Arabic ay za'atar. Sa English niyan ay tain. So, depende din po sa inyo kung gusto nyo untian lang yung tain. Pwede rin naman pong
damihan. Kasi dun sa dito kasi sa mga amo ko, gusto nila yung madaming ganyan, madaming ting. So, ayan, binudbura natin yan. Puno na siya. Then, after that, kailangan din natin ng cream cheese or kiri. Kiri yan sa meron kalagay naman dyan, nakasulat dyan sa box na kiri, pero cream cheese yan. So, yung ating cream cheese ay i-cut lang natin siya ng 4. 4 ba yung kinat? 6 pala. So, depende sa inyo kung gusto niyo naman 4 na cut lang ay para malalaki siya. Yan, sa akin ginawa ko pala siyang 6. So, ayan. Tapos, i-arrange nyo na siya sa ibabaw ng cake na nilagyan, pagkatapos nilagyan natin ng tin. So, pasensya na po at hindi ako naka-gloves dyan at ako'y nagmamadali na. So, huwag nyo na ako i-bash kung hindi ako naka-gloves at malinis naman yung aking kamay. At dahil ang kamay ko ay 24 hours yan na may tubig. 24 hours yan na nakahawak sa tubig. So, kaya malinis yan. O, diba? Nagrereklamo pa ako. Ay, kasi minsan, meron nga nagsasabi kasi, ba't hindi ka gumagamit ng gloves? Sabi ko, nagagamit lang ako ng gloves kapag kailangan. Pero pagka hindi naman, hindi talaga ako gumagamit ng gloves. So, after that, pagkatapos natin pinasok sa oven, ayan na siya, luto na. So, sa oven po ay 170 Fahrenheit centigrade. Tama ba? Yung init ng ating apoy ay 170 lang, pero painitin nyo muna bago nyo ipasok ang inyong cake para maganda ang kalalabasan ng kanyang pagtubo. So, ayan, naluto na siya. So, ang gagawin na lang natin ay ikakat natin yan. Yan, niready ko na yung aking mga platito dahil naandyan na po yung aming bisita. Yung anak ng amo ko. So, ikakat ko lang siya. So, hindi ko pa alam kung alin ba dito, saan ko ba ihiwain. Na kailangan kasi yung cream cheese ay nasa gitna. So, hindi ko nag-iisip pa ako eh. Yung bang sobrang pagod mo na itong minamadali ka pa at naandyan na yung bisita. Ayan, hindi ko tuloy alam kung saan ba, paanong size, gaano pa siya kalaki. Nakat. So, dahil tinatawag na ako, ayan. Hindi niya na siya kalaki. Kinat ko na, 3 lang naman silang bisita. So, ayun na siya guys. Diba, napakaganda at pwedeng pang merienda sa mga bata. So, nilagyan ko lang siya ng palamuti. At yung cake na yan ay hindi po matamis. Maalat-alat po yan. So, kung nagtaka kayo na bakit nilagyan ko siya ng cucumber at saka kamatis, dahil yung cake na yan ay hindi po matamis. So, sinabi ko pa uli, di ba? Ang kulit ko lang din naman. So, naayos ko lang siya para naman maganda yung ating plating. So, ganyan na nga lang kasimple kasi nagmamadali tayo. At hindi naman nila ako nakita na ganyan ang hawak ko at wala akong gloves. So, kahit pa naman nakita ako nila, ay wala naman problema kasi hindi uso sa kanila ang magsuot ng gloves. So, ako nga lang yung nagrereklamo kapag walang gloves sa bahay kasi kailangan ko minsan kapag nagmamadali talaga ako, ayoko nang maghugas pa ng kamay. At katulad niyan, halimbawa may sugat din yung kamay ko, syempre lagi tayong nagluluto, nasusugatan yung ating kamay, kaya ayoko maghugas, kaya kailangan kong gumamit ng gloves. So, hindi pa yan sila bibili kapag hindi nila makita na duguan na yung aking mga daliri. So, ganun lang po siya kasimple. Ayan. Kita nyo pa yung aking kalat. Nilagyan ko na ng tinidor at isi-serve ko na yan sa kanila. Thank you so much for watching this vlog. Ayan. Thank you for watching. Thank you for watching this vlog. And shout out to our team. So, Team Mayor, Team Okra, and Team Kamote, Kalimbang Boys, at basta sa lahat natin
And especially to my Team Sako. So, let's eat our merienda. Bye-bye. Thank you so much. See you to my next vlog.